Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Mayong aga, Healthy Pilipinas, para sa isang Healthy Sorsogon Region. Kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan at sa patnubay ni OIC Assistant Regional Director Fatima A. Emban through Health Promotion and Communication Management Unit ni Dr. Maria Fe Vivian S.S. Peña. Ako po si Franz Caril M. Rufino, kasama siyempre ang aking partner sa kalusugan, Moy Bismar! At makakapili nyo kami sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magapayan kayo ngayon tungo sa malusog na pamumuhay. Ngayon po ay Lunes, April 15, 2024 at nangunguna sa ating mga balita. DOH-CHC Sorsogon Region tumulong sa Ministry of Health BARMM sa measles outbreak. Bilang tugon sa patuloy na paglaganap ng tigdas o measles sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa pamamagitan ng Special Geographic Area Field Health Office, nagbigay ng technical assistance sa pagbabakuna ang DOH-CHC Sorsogon Region, partikular sa mga batang naninirahan sa Special Geographical Areas noong April 4 hanggang 9, 2024. Sa pangunguna ni Regional Director Aristides Concepcion Tan at Regional National Immunization Program Manager Dr. Edvir Jane Montanier. Upang matugunan ang mga hamong pagkalat ng vaccine-preventable diseases, lalo na ang measles at tigdas, ang DOH-CHC Sorsogon ay aktibong nag-deploy ng higit sa 80 Human Resources for Health sa pamamagitan ng mga Field Health Office na matatagpuan sa loob ng Special Geographic Areas tulad ng Barangay Datu, Binasing, Simsiman at Matilak. Mahigit sa 206 na bata ang nasa edad na 10 years old below ang nabigyan ng bakuna. Layunin ng DOH-CHC Sorsogon na matiyak na mas maraming bata sa malalayong lugar ang may akses sa pagbabakuna at serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng paglaganap ng tigdas. Ang tugon na ito ay nagpapakita ng pangako ng DOH na protektahan ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng bata sa rehiyon sa pagkamit ng zero dose. Sa kabilang dako naman, Information Communications Technology Unit pinalakas ang sistema ng impormasyon para makamit ng Sultan Kudarat ang UHC Local Info 1 Key Result Areas. Nagpulong kamakailan ang mga tauhan ng Information Communications and Technology Unit ng Department of Health Center for Health Development Sorsogon Region sa pangunguna ni Garizaldi B. Epestula, Computer Maintenance Technology 3 at Rachel C. Barredo, Computer Maintenance Technology 2 na talakayin ang proseso ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa pagkamit ng Universal Healthcare Local Systems Maturity Levels Info 1 Key Result Areas noong April 4, 2024 sa Sultan Kudarat Provincial Health Office. Nakatuon ang pulong sa electronic medical records, data privacy at telemedicine at nagresulta sa pagsisiyasat ng mas malalim sa proseso ng Sultan Kudarat sa paggamit ng UHC Info 1 KRAs. Ang sama-samang pagsisikap na ito ay naglalayong palakasin ang mga sistema ng impormasyon ng lalawigan para sa mas mahusay at epektibong pagpapatupad ng UHC. Dumalo rin sina Dr. Gina C. Galinato, PHO2, Johanna L. Samedon, DMO2, Abdul Rahman M. Shokon, Aman Santle, HPO1 ng ICT, at Bernard Castino, DMO4 at mga kinatawan mula sa Provincial DOH Office ng Sultan Kudarat sa nasabing pagpupulong. Samantala,
DOH-CHD SOC Sergeant sinuri ang Regional LGU Health Scorecards upang matiyak ang integridad ng datos pangkalusugan. Ang DOH-CHD SOC Sergeant Region ay nagsagawa ng region-wide validation sa lahat ng local government unit health scorecards noong March 19 hanggang April 3, 2024. Isang pangkat ng validators mula sa DOH-CHD SOC Sergeant Region na pinunganahan ni Dr. Amibela Gitaruk, Chief LHSD, kasama ang mga health professionals at support staff kabilang sina Joel E. Henson, Dr. Diane Zubel R. Parayaw, Dr. Maria Fe Vivian S. Peña, Dr. Lee Daniel Iswilan, Catherine Cicinio, Dato Ali S. Salik, Wenda May P. Magataw at Alma M. Buagas. Ang mga validator ay maingat na nag-verify ng impormasyong pangkalusugan na isinumite ng LGU upang matiyak na tama at kumpleto ang mga datos. Sa pamamagitan ng pagkipagtulungan at pagtiyak ng integridad ng datos, ang DOH-CHD SOC Sergeant Region at mga LGU ay epektibong makakatugon sa mga hamon sa pangangalagang pangkalusugan at may isusulong ang kapakanan ng komunidad. Kasunod naman nito, ARLED, tiniyak ang kalidad ng mga serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-inspeksyon at pagsubaybay. Sa paghahangad ng pagtataguyod ng mga pamantayan at pagtiyak sa paghahatid ng mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, bawat linggo mula Pebrero hanggang Marso 2024, tinatapos kamakailan ng Regulatory and Licensing Enforcement Division o ARLED ang pagsubaybay at inspeksyon ng mga pasilidad sa kalusugan sa buong rehiyon ng SOC Sergeant para sa first quarter ng 2024. Ito ay upang masuri ang pagsunod sa mga pamantayan ng regulasyon nang sa gayon ay mapangalagaan ang kapakanan ng mga pasyente at mapanatili ang integridad ng mga kasanayan sa pangangalagang pangkalusugan sa pampubliko at pribadong institusyon sa buong rehiyon. Ito ay hindi lamang isang proactive na panukala kundi isang legal na obligasyon na nakabalangkas sa Republic Act No. 4226. Ang Section 4 ay nag-uutos na ang mga ospital ay dapat kumuha ng mga lisensya sa pagpaparehistro at pagpapatakbo bago magbukas sa publiko. At para sa huling balita, hatid naman sa atin ni partner sa kalusugan Moy. NIP at UNICEF pinalalakas ang cold chain management ng SOC Sergeant sa isang pagsasanay. Ang Family Health Cluster National Immunization Program ng DOH-CHD SOC Sergeant Region sa pangunguna ni Dr. Edvir Jane Montanier, Regional National Immunization Program Coordinator, kasama si Ms. Rohaina Mua, National Immunization Program Nurse Coordinator, sa pakikipagtulungan ng UNICEF sa suporta ng GAVI, UNICEF COVID-19 at Routine Immunization Support Tranche 3 or CDS-3, Global Affairs of Canada Support Fund kasama ang Relief International ay nagsagawa ng 4 na araw na pagsasanay sa preventive corrective maintenance at repair para sa cold chain equipment noong April 2 to 5, 2024 sa The Farm at Carpenter Hill, Coronadal City. Ang pagsasanay ay naglalayong bigyan ang mga manggagawa sa kalusugan ng mga kinakailangang kasanayan at kaalaman upang mabisang pamahalaan ang mga kagamitan sa cold chain. Ang pagtutulungang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng multi-stakeholder partnerships sa pagpapalakas ng mga programa sa pagbabakuna at pagtiyak ng pagiging epekto ng bakuna sa buong rehiyon ng SOC Sergeant. Dumalo sa kaganapan ng UNICEF Cold Chain Consultant Absar Taulani at SOC Sergeant UNICEF Subnational Consultant Ivan Tarong. Kasama sa mga kalahok ang Provincial Health Office Cold Chain Managers and Technicians, DOH Hired Pharmacists, CHD National Immunization Program at ang Cold Chain Management Team. Tiniyak ng cold chain system na ang mga bakuna ay nakaimbak sa mga inirerekomendang temperatura upang mapanatili ang kanilang potensyal at bisa na makakatulong sa pangkalatang tagumpay ng mga programa sa bakuna. Dumako naman tayo ngayon sa ating April 2024 health programs. Ngayong buwan ng Abril nga ay ginugunita natin ang National Hemophilia Awareness Month.
Ang hemophilia ay isang pambihirang sakit na namamana at nagdudulot ng labis na pagdurugo tuwing nasusugatan, kahit gaano man kaliit. Suportahan natin ang pagbibigay ng access sa sapat na pangangalaga para sa mga nakakaranas ng sakit na ito. Maagang pagkonsulta at 7 Healthy Habits, susi sa pag-iwas sa malalang sakit. Mga nanay at tatay, pinaka-epektibong paraan laban sa mapanganib na mga sakit tulad ng tigdas, polio, rubella at pertussis ay ang kumpletong bakuna. Libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay sa mga health centers. Kumpletuhin ang bakuna ni baby bago siya mag-1 taon ayon sa kanyang immunization schedule. Tulungan natin silang mabuhay ng malusog. #GetVaccinated ngayong World Immunization Week. Ngayong April 25 naman ay ang World Malaria Day. Ang malaria ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng parasitong Plasmodium at kadalasang naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Anopheles. Kapag di nagamot, ang impeksyon ay maaaring humantong sa diwastong paggana ng bato or kidney failure, seizure, matagal na kawalan ng malay or coma at kamatayan. Bagamat nakamamatay, ang sakit na ito ay madaling maiwasan sa pamamagitan ng paglinis ng ating kapaligiran, self-protective measures at aksyon ng ating komunidad, mapupuksan natin ang malaria sa bansa. Binibigyang kamalayan rin ang Head and Neck Consciousness Week last week ng April. Ipinagdiriwang natin ang Head and Neck Consciousness Week tuwing huling linggo ng Abril. Mahalaga ang pagkakaroon ng regular na pagsusuri, pag-screen ng cancer at pisikal na pagsusuri sa ulo at lieg sa pinakamalapit na primary care providers sa inyong lugar. Maagang pagkonsulta at 7 Healthy Habits ang susi sa pag-iwas ng mga sakit. Konsulta tayo sa pinakamalapit na primary care provider sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon. Ang batang bakunado, protektado. Ang sakit na pertussis ay lubhang nakakahawa. Ang isang may sakit ay maaaring makahawa ng hanggang sa 18 na iba pa, bata man o matanda. Ang bakuna kontra pertussis ay makakatulong upang mabawasan ang posibilidad ng malubhang mga komplikasyon mula sa pertussis na nakamamatay lalo na sa mga sanggol. Ang pertussis o whooping cough ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang pag-ubo. Ang bata ay maaaring makaranas ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga at pagsusuka. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung nakararanas ng malubhang pag-ubo, pangingitim o pagkulay asul o hirap sa paghinga. Pabakunahan na ang ating mga bata 6 na linggo hanggang 23 buwang gulang para tsikiting ligtas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. At yan po ang ating mga health programs ngayong buwan ng Abril. Ito po muli si Moy Bismar. Balik sa'yo, partner sa Kalusugan, France. Yan, thank you partner. At yan po, nagtatapos ang aming mga nakalap na balita hatid sa atin ng DOH-CHD SOC Surgeon Communication Management Unit, Servisyong Urgent, Servisyong SOC Surgeon. Ako pumuli si Franz Caril M. Rufino at manatili po kayo nakaantabay sa ating programa. Sa pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang World Immunization Week featuring our Regional National Immunization Program Coordinator o ang ating Regional NIP Nurse Coordinator. Alam ba ninyo na milyong-milyong buhay ang naliligtas bawat taon dahil sa mga bakuna? Ngayong World Immunization Day, ipagdiwang natin ang pag-unlad sa medisina at muling mangako sa pagprotekta sa ating mga sarili at sa ating mga komunidad mula sa mga maiiwasang sakit. Kaya manatili po kayo nakaantabay dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ano nga ba ang malaria? Ang malaria ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng parasitong Plasmodium at kadalasang naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Anopheles. Kapag hindi nagamot, ang impeksyon ay maaring humantong sa hindi wastong paggana ng bato o kidney failure, seizure, matagal na kawalan ng malay o coma at kamatayan. Bagamat nakamamatay ang sakit na ito, ay madaling maiiwasan. Maglinis ng ating kapaligiran, gumamit ng muskitero o screen sa bahay, at puksain ang mga pinamumugaran ng lamok. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH-CHD SOC Surgeon Region sa pagdiriwang ng World Malaria Day.
Mga nanay at mga tatay, ang pinaka-epektibong paraan laban sa panganib na dala ng mga sakit tulad ng tigdas, polio at rubella ay ang kumpletong bakuna. Libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay sa mga health centers. Kumpletuhin lamang ang bakuna ni baby bago siya mag-1 taon. Pag kumpleto ang bakuna, maganda ang future niya. Tandaan, ang pinaka-epektibong paraan upang masugpo ang pagkalat ng sakit ay sa pamamagitan ng immunization o pagbabakuna. Pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Magpabakuna para sa Healthy Pilipinas. Isang paalaala mula sa DOH Center for Health Development, Sorsogon Region sa pagdiriwang ng World Immunization Week. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, April 15, 2024. Tayo po ay live sa DOH sa DOH Center for Health Development Sorsogon Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radio Bida 963 at 91.7 Happy FM Coronadal ngayong 11 a.m. hanggang 12 noon. Ayan. Happy World Immunization Week, partner. Yes! Happy World Yes. Immunization Week! Kamusta ka naman? Okay lang, Okay diba? lang. Alam mo ba na ang topic nga natin ngayon is patungkol sa immunization. Of course. Oo. So, ngayon partner, isang matinding katanungan ang aking ibabagsak ngayon. Partner, Yes po. FIC ka ba? FIC. Oo. Siguro, Para sa hindi nakakaalam, ano po ba yung FIC na tinutukoy? Fully immunized child. Yan o, Oo. partner. Nabakunahan ka ba nung ikaw ay bata? Ang alam ko kasi, tinanong ko yan sa mother ko, sabi niya, oo naman daw. Yan. Sa clinic ng mga pediatrician Clinic namin. na. Wow, social. Oo. Social, private ka pala nabakunahan. Oo nga, di ba? Libre naman yung bakuna sa health centers. Yes, maraming namang bakuna na libre. Yes. Hindi ba? O, ang isang kwento ko lang, isang amazing lang na laman ko na kwento. Meron kaming isang kasamahan na nurse dati. Oo. Nurse na siya. And nung nag-serve na siya as nurse sa community, nakita niyo yung record niya sa Oh, PHS wow. na FIC siya. So, di ba, ibig sabihin nun, hindi siya pinabayaan ng kanyang protected mga talaga magulang. siya ng bakuna. Yes. And speaking of bakuna, ang ating panauhin ngayon sa ating talakayan na magbibigay sa atin ng mga bagong kaalaman ngayong World Immunization Week ay isang eksperto pagdating sa sabihin na nating immunization. Yes. Wala na patumpik-tumpik pa. Ang ating panauhin ay walang iba kundi ang ating Regional NIP Nurse Coordinator. Walang iba kundi si Ma'am Rohaina Mua, RN, MTA. Yes. Hello, ma'am. Good morning Hi, po. good Welcome. morning. Welcome, ma'am. Yes po. Ma'am, pwede po kayong bumati muna bago tayo mag-umpisa sa ating programa. Sige po. So magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa DOH-CHD Sorsogon Region Facebook page at sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa DXOM Radio Bida 963 at sa 91.7 Happy FM Coronadal. So magandang umaga rin sa ating mga Yan. kasamahan dito, ang gwapo at maganda nating mga Kulit na host. bagay. Si Sir Franz at si Miss Moy. Good Hello. morning. Yan. So, ayan. So, thank you sa pag-invite sa akin para maging guest ninyo sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Opo. Welcome din Yes. po, ma'am. And I'm sure marami tayong mapag-uusapan ngayon. Yes. So, ma'am, sabi nga namin is World Immunization Week nga. Bakuna ang ating sineselebrate ngayon. Ano po ba, para sa mga hindi nakakalam, ano po ba yung sinasabi nating bakuna? And paano po ba ito gumagana? And bakit po ba sa tingin ninyo mahalaga na mayroon tayong bakuna? Sige. So, ang bakuna o yung tinatawag nating vaccine, ito ay isang substance o yung sustansya na nakakapagpalakas sa immune system ng ating katawan sa isang tao. Mm. So, actually ito ay nanggaling sa bacteria o virus na pinahina yan siya o di kaya ay pinatay yung virus or bacteria galing sa or gamit ang mga chemicals para ito ay magamit at maibigay sa tao. So dumaan yan siya sa masusing pag-aaral para ito ay maibigay ng safe sa ating mga bata, no, sa ating kabataan at sa mga matatanda. So ang bakunang ito ay hindi nakaka-cause ng sakit kahit na ito ay nanggaling sa virus or bacteria. Dahil sabi mo patay na.
Yes. Yes. So ginawa itong vaccine para magprotekta sa atin, sa katawan natin, no? Magbigay ng protection laban sa sakit na makukuha natin. So meron tayong mga vaccines na maaari nating makuha through injection o di okay. kaya ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng patak sa bunganga. Okay. So yun yung tinatawag nating oral. Oo, hindi lahat ng bakuna ay tinuturok. Yes, hindi Yun lahat ay lang. tinuturok. Yes. So merong by injection, meron din tayong by oral. So ang proseso ng pagbibigay ng bakuna, yun yung tinatawag natin na immunization. So yun yung ginagawa natin sa mga health centers natin. Okay? So simple ito siya, ligtas at epektibong paraan ng pagprotekta laban sa anumang sakit or infection dulot ng mga vaccine preventable diseases. So meron tayong 14 vaccine preventable diseases na sa ngayon at lahat ng ito ay meron tayong mga bakuna na pwedeng maibigay para maiwasan ito siya. Okay? So mamaya later on sasabihin ko kung ano-ano yung mga pwedeng bakuna na maibigay natin sa ating komunidad at available sa ating health centers para at least aware sila kung ano yung mga pwede nilang tanggapin. Yan. And ang immune system ng isang tao, yun siya, kapag siya ay nabakunahan, ay nagre-responde sa pamamagitan ng paggawa ng mga natural defenses, no? Or tinatawag nating antibody sa katawan para maging matapang at malakas yung resistensya ng ating katawan. So sa pamamagitan nito ng ating mga bakuna, mas bumababa ang tsansa na magkaroon tayo ng infection at mas mapapalakas natin yung ating immune system. So yun yung ma'am, sa katanungan na bakit mahalaga na lahat tayo ay mayroong bakuna. Mahalaga itong mga bakuna dahil para maiwasan natin yung mga peligro na dulot nitong mga sakit na ito. Yeah. At kung meron mang mga komplikasyon na dulot ng sakit na yon. So, una yun, maiiwasan yung mga peligro. Pangalawa, maiiwasan natin yung dagdag na gastos kapag siya... financially. Oh, yes, yung mga bata pag nagkasakit. Lalo na sa ngayon, masyadong mahirap magkasakit, di ba? So, kapag nabakunahan ng bata, mas less yung chances na magkakasakit yung bata. So hindi lang pala protection sa katawan, ano? Yes. Part na binibigay. Protection din sa bulsa. Financial. Sa bulsa, Oo. oo. Siyempre, Para hindi naman. magbutas. Para Hindi mabutas yung Oo, ating yung mga ating mga bulsa. bulsa. Yes. And kapag, siyempre, nabakunahan yung ating mga anak, kapatid, apo, pamangkin, so ang tendency din nun, ligtas ang ating komunidad. Yan, yun. So, maganda yung mga benefits na sinabi mo, ma'am, pagdating sa bakuna, ano. Pero, yun nga yung karamihan sa tinatanong nila is, ligtas ba Yun. Oo. yung bakuna na binibigay? Yes. Para sa mga hindi nakakaalam. Mhm. Lahat ng ating mga bakuna, ligtas ito siya, okay? At de kalidad. So dumaan ito sa masusing pag-aaral ng ating World Health Organization at aprobado ng ating FDA or ng Food and Drug Administration. So ito din ay aprobado ng ating Department of Health, okay? At dumaan ito sa ating standards ng Department of Health. Kung kaya pwede ito siyang magamit ng ating mga kabataan. So, ibig sabihin, hindi lang ang nag-aproba niyan is doktor lang, nag-iisang doktor, hindi lang nurse, hindi lang si Madami. mayor, kundi kundi marami. ang Matagal nag-approve na yan. proseso Matagal. ito siya. Kasi Oo. lahat ng government agencies talaga, Yes, partner. Oo, no? para ensure na safe. Opo. Yes. Yung ating Tsaka, bakuna. Ma'am Ro, with regards to that po, ano po yung mga iba't ibang bakuna na naibibigay sa ating mga health centers? Yes, marami partner ang hindi nakakaalam na meron palang mga bakuna na binibigay lalo na sa ating mga health centers. So, Yun, di ba? Mm-mm. Sige. So, ang mga bakuna natin actually available sa ating mga health centers. Okay? So, nagbibigay tayo ng mga bakuna sa ating mga provincial health offices, ibinababa sa ating mga municipal health offices or sa rural health units, then hanggang sa ating mga barangay health stations para mabigyan lahat ng mga bakuna. Ano-ano yung mga bakuna na available? So, sa pagkapanganak sa bata, kailangan na siya ay mabigyan ng BCG or yung tinatawag nating
Bacillus calmette-guerin na vaccine Pagkapanganak. pagkapanganak Okay. at ng hepatitis B vaccine. So kung saan sila ipinanganak, kailangan na mabigyan sila ng bakunang yon, yung 2 bakuna na yon. Kung ito ay hindi available kung sakali sa hospital, so pwede silang pumunta sa health centers kung saan sila nakatira, okay, or malapit ang kanilang tirahan para doon mabigyan yung bata kung sakaling sila ay ma-discharge na sa hospital. Okay? Okay. And then, para saan yung ating BCG? Ang BCG ay protection laban sa tuberculosis. So, makakatulong yun siya sa protection ng bata para laban sa tuberculosis. At ang hepatitis naman, hepatitis B vaccine naman natin ay laban sa hepatitis na sakit. Pagsapit ng bata sa edad na 6 weeks or 1.5 month, so kailangang makareceive ang bata ng 3 bakuna. Okay. So meron tayong OPV1 vaccine, meron tayong PCV1 vaccine at yung ating pentavalent 1 vaccine. Bakit Okay. 1? Kasi yun ang kanyang unang bisita sa health center. Okay, so kailangan sa unang bisita niya at 6 weeks or 1.5 month, kailangan niyang ma-receive yung 3 bakuna na iyon. First dose. Yes. Dapat paabutin po ng 6 weeks Yes po. bago pumunta sa health center. So, kailangan ang lahat ng bakuna na ito ay according sa schedule. Okay. Kung ano yung schedule at interval nung pagbibigay ng bakuna sa bata, kailangan yun po yung ating sundin. Kailangan siya naka-schedule, ma'am. What Yes. if halimbawa merong yung wala na, hindi siya nakasunod sa schedule? Ano po ba ang gagawin nila? Sige, halimbawa? mamaya i-discuss natin okay, sige, yan, ha? sige. Sige. Tapusin muna natin yung Okay, sa bakuna. yung mga bakuna. Oo, Marami kasi- pa pala ang mga yes, bakuna. marami na pa yan ibibigay, siya. ano? So, para Okay. hindi malito yung ating mga sige, tagapakinig. Sige, so yung OPV natin, ito ay protection laban sa polio. Okay, sa polio. Dahil oral polio vaccine. So, binibigay ito sa bunganga. Yun yung patak. Yes, Oo. yung patak. Okay, then meron tayong PCV vaccines at pentavalent vaccines. Ito ay mga injection or tinuturok okay. sa katawan ng bata. Ang PCV vaccine ay para protection laban sa pulmonya. Okay? At ang pentavalent vaccines, bakit pentavalent? Kasi meron siyang 5 components. okay. Oo. Kaya penta. 5 in 1, parang yes, ganun. 5 in 1 siya. So, meron siyang para sa diphtheria, Okay. pertussis, tetanus, meron tayo para sa Haemophilus influenza or yung flu natin, at meron tayong sa hepatitis. Yan. So, yun siya yung mga mapoproteksyonan natin kapag ang bata ay nabigyan ng pentavalent vaccine. Lalo na yung medyo mainit na topic ngayon yung patungkol sa pertussis, ano? Yes. So, maraming hindi nakakaalam na yung pertussis vaccine, yung bakuna laban sa pertussis is binibigay pala matagal na kahit nung kabataan pa. Yes. Diba? Dati, ang tawag natin ay only DPT. DPT. DPT lang. Pero, meron na rin tayo noon pa. Yes, Okay, laban sa kung pertussis. talagang nabakunahan yung mga batang yon, bago pa man dumating yung ating mga outbreaks man sa ngayon, available na siya, libre siya, at pwede na nilang paproteksyonan yung bata Yeah. gamit yung ating mga bakuna. Yun nga. And kung yung anak nila inabakunahan na dati pa, bago pa man lumabas itong mga outbreak na ito, ibig sabihin, merong protection Yes. yung kanilang anak laban sa ganong klase ng mga sakit. Yes. Yan, okay. Sige. So, pwede na akong... Next. Ano po po? Meron pa po ba? Meron Dagdag pa. bakuna. Oo, Marami meron rin pa. yan. Oo. So, after nung 6 weeks or 1.5 month ng bata, so siya ay babalik after 4 months. Okay, 4 Okay, months. with 4 months interval. So, 3 beses sila na makaka-receive ng OPV, nung PCV, at nung kanilang penta vaccines. So, that will be on the 10 weeks or 2.5 month at on the 14 weeks and 3.5 month. So, 3 beses nila itong tatanggapin. Okay? Or kailangang matanggap yung bakunang yun. Sa ika-14th week or sa 3.5 months, meron tayong additional na bakuna ulit. So, ang bakunang ito ay para protection din laban sa polio. Sa polio. Oo, yun siya yung tinatawag nating inactivated polio Polio. vaccine. Pero yung polio vaccine naman na yun, injection na. Okay. Tinuturo. Tuturok na siya. So, Okay. injection siya.
And 2 beses yun siya. So, 2 doses natin na nare-receive yung ating IPV. So, meron tayong yung sa 14th week niya, nung ating sa edad na 14th week or 3.5 months. At then, yung second dose niya ay sa 9 months old ng bata. Okay, mag 9 months. Okay? Pagdalawa. Yes, so 2 beses. And then, after pag nag 9 months na ang bata, ang susunod natin na ibibigay ay yun na yung measles-containing vaccines natin. Yes. So, 2 beses din yun siya. At 9 months old and bago siya pag sumapit siya ng kanyang unang kaarawan. Yan. Okay. Ibig sabihin, before mag 1 year. Yes. Dapat, or 1 or year 1 old. year old. Dapat pagsapit ng 1 year old, yung mga anak nila is dapat nakakuha na nung mga recommended na mga vaccines. Vaccines. Yes. Ayan, no. So, marami-marami pala tayong mga vaccines, ano? Yes, partner, diba? Oo, Ang dami. na Actually, ibinibigay. meron pa, pero Meron pa, pero yun yung mga basic Oo. na mga vaccines na kailangan Basic na makuha. muna, Ano? oo. So, sige, magkakaroon muna tayo ng konting break po. At sa ating pagbabalik ay atin namang talakayin kung ano yung mga, continue natin yung mga, baka meron pa mga dagdag vaccines. At siguro tatanungin natin kung ano ba yung mga misconceptions with Yes, regarding sa mga oo. vaccines. Common talaga yung mga misconceptions, Yes, partner. Tama yan. So, wag po kayong aalis at magbabalik pa po ang talakayan para sa ating kalusugan. Mga nanay at mga tatay, ang pinaka-epektibong paraan laban sa panganib na dala ng mga sakit tulad ng tigdas, polio at rubella ay ang kumpletong bakuna. Libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay sa mga health centers. Kumpletuhin lamang ang bakuna ni baby bago siya mag-1 taon. Pag kumpleto ang bakuna, maganda ang future niya. Tandaan, ang pinaka-epektibong paraan upang masugpo ang pagkalat ng sakit ay sa pamamagitan ng immunization o pagbabakuna. Pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Magpabakuna para sa Healthy Pilipinas. Isang paalaala mula sa DOH, Center for Health Development, Soxargen Region, sa pagdiriwang ng World Immunization Week. Ano nga ba ang malaria? Ang malaria ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng parasitong Plasmodium at kadalasang naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Anopheles. Kapag hindi nagamot, ang impeksyon ay maaring humantong sa hindi wastong paggana ng bato o kidney failure, seizure, matagal na kawalan ng malay o coma at kamatayan. Bagamat nakamamatay ang sakit na ito, ay madaling maiiwasan. Maglinis ng ating kapaligiran, gumamit ng muskitero o screen sa bahay, at puksain ang mga pinamumugaran ng lamok. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH at CHD Soxargen Region sa pagdiriwang ng World Malaria Day. At yan po, muli po tayo nagbabalik. Kasama pa rin, syempre, ang ating Regional NIP Nurse Coordinator, si Ma'am Rohaina. At syempre, ang ating partner sa kalusugan, Ma'am Moy Bismal. Yes, at ang topic natin kanina ay World Immunization Week. And pag-usapan nga natin yung mga iba't ibang bakuna na ibinibigay. Ngayon, follow up na lang doon sa mga iba't ibang bakuna. Ma'am, yung bakuna ba na yun is libre na ibinibigay sa ating mga health centers? Yes, libre po ito siya lahat na binibigay natin sa mga health centers. Okay, so wag silang matakot na lumapit. Yes. Huwag mahiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong ulit. So, bago tayo umalis kanina, natanungan namin, aside sa mga bakuna kasi marami tayong mga misconceptions yan. May mga iba-ibang bagay na akala ng mga ibang tao totoo patungkol sa bakuna. So ano po ba yung mga common, ma'am, na alam niyo ng mga misconceptions with regards sa bakuna? Yan. So ang ilan sa mga misconceptions natin sa pagbabakuna or yung mga bakuna natin na ito daw ay hindi ligtas at hindi daw nagwo-work sa katawan ng tao. Pero mali po ito siya, okay? Katulad ng nasabi nga natin kanina, lahat ng mga bakuna ay ligtas at dekalidad. So dumaan ito sa masusing pag-aaral at inaprubahan ito ng ating FDA, ng WHO at ng Department of Health.
So sa tulong ng bakunang ito, ang ating katawan ay nagbibigay ng immunity or ng kakayahan na labanan ang mga sakit na dulot ng ating mga VPDs or yung ating mga vaccine preventable diseases. So meron din tayong misconception na ang bakuna ay hindi na kailangan. Yes, Diba? yun Yan yung talaga. isa sa mga naririnig natin Lalo lagi. na yung iba, ma'am, sinasabi nila, nung bata kami, wala namang, Hindi lalo na yung mga na- matatanda. Yes. No offense, Yes, sa mga matatanda. Hindi na daw kailangan. Yes, meron mga ibang Oo. ganyan na nung bata kami, wala naman kami mga ganyan-ganyan, Yes. nabuhay mga ganun po, ano? Pero hindi po yung tama. Yeah. Okay? So, ang bakuna ay napaka-importante. So, kapag pinrotektahan mo yung anak mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bakuna, ang ibig sabihin, pinoprotektahan mo din yung buong komunidad. Okay? Bakit natin nasabi ito? Dahil kapag nagkaroon ng outbreak, mahihirapan ang mga virus or bacteria na pumasok sa area ninyo kapag karamihan dito ay bakunado. Oo. Kaya nga sinasabi natin na pinoprotektahan natin ang buong komunidad kapag ang mga bata doon ay nabakunahan. So, kailangan nating paigtingin yung ating advokasya laban sa mga sakit na pwedeng maidulot ng ating masasabi nating mga vaccine preventable diseases na ito. So, kailangan natin, again, intensify yung advocacy natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa tulong ng ating mga health workers, sa ating mga RHUs at sa ating mga health centers. Yan. Another po, ma'am, halimbawa, yung mga misconception lang na medyo light lang, halimbawa, may iba pag binabakunahan, bawal daw maligo. Mga sinasabi nilang mga ganun. Tama po ba? Hindi po, okay? So, pwede pa rin pong maligo ang bata. Yan, okay, yan yung Oo. usual mga Yes. tagapakinig namin. Walang bawal, hindi po bawal maligo. Pag maasim na yung anak nyo, paliguan na po. Ha? Opo, Dapat. dapat. Kailangan ng paliguan. So, kailangan Yes. malinis pa rin sa katawan. Malinis sa katawan. Kailangan Yes. talaga. Yes. Tapos, Ma'am Ro, ito po talaga, no? Kasi, yun nga, na-discuss natin yung mga myths and misconceptions about vaccines na alam naman natin na ito ay epektibo, ligtas, at na dumaan sa masusing pagsusuri. So, ano po yung mga usual or common na side effects ng mga bakunang ito? Yan. So, usually, kapag nagpapabakuna yung mga bata or dinadala ng mga magulang or ng kanilang mga guardians sa health centers, actually, unang tinatanong nila kung magkakalagnat ba yung Yan. bata Ayun yung common. Yan ang Diba? common. Lagnat. Pagkatapos ng pagbabakuna. Actually, ang mga bata ay merong mga bakuna na pwedeng mag-cause ng ating pwedeng mag-cause ng lagnat. Common dito yung ating pentavalent vaccine. Yan, okay. Nakaka-cause siya ng lagnat. Pero ano ba yung pwede nating gawain? So, pwede tayong mag-compress, okay? Or Okay. warm compress sa parte kung saan Tinurukan. tinurukan. Okay. And then, pwede natin siyang painumin ng paracetamol. Yes. Okay. 4 to 6 hours interval. Hanggang 3 days. Okay. Kapag ito ay hindi gumaling, so pwede natin siyang ibalik sa health center at ipa-check sa ating doktor or sa ating health worker na nandoon. Yan. ulit. So, common. Yes. Pag nilagnat po ang anak nila, after ng bakuna, huwag silang magpapanik, huwag silang mag-aalala. Yes. Sundin lamang yung payo po ni Ma'am Ro, kung ano po yung mga gagawin. Okay, ano pa po ba aside sa lagnat? Meron pa po ba? Usually, meron din yung mga nahihilo. So, kapag nahihilo. nahihilo, pwede natin silang pahigain lang and then obserbahan lamang yung ating bata hanggang sa siya ay bumuti. Okay, bumuti yung kanyang pakiramdam. Kung meron namang mga rashes na lalabas, so pwede tayong mag-refer sa ating health center, sa ating doktor, para ma-check kung hanggang anong extent yung kanyang rashes na nabuo pagkatapos ng kanyang pagbabakuna. So, yun siya yung mga common actually na side effects na nakikita natin sa after pagbabakuna sa ating pagbabakuna natin after. So, common yun siya.
Mga Yes. nanay, mga tatay, mga guardian ng ating mga anak, huwag po kayong mag-alala. Yun yung mga common. Yes. Syempre pag nag-react yan, kasi normal na magre-react yung katawan. Kasi Oo, nga kasi merong, may pinasok may kang pinasok gamot kang na. gamot. Oo. Oo, Yes. may pinasok ka lang na pagkain, nagre-react na yung katawan. What more pag bakuna, Pero that is common. Common yan. Yan. So, na-expect talaga natin yan sa mga bakuna partner. Oo. Yes. So, Ma'am Ro, ano po yung significance ng pagse-celebrate natin ng World Immunization Week? And bakit po ito importante na magkaka-raise tayo ng awareness sa lahat ng community members natin? Yeah. Yes. So, actually next week po yung ating World Immunization Week. That Yeah, will be okay. on April 24 to 30. So, tayo ay magdiriwang nung ating World Immunization Week. At ito ang ating ika-50 years, no? Simula nung nagsimula sa buong mundo yung ating pagbabakuna. 50 years na. Golden. 50 Yes. years. So, ibig sabihin, kung ikaw ay wala pang 50, ibig sabihin nun, nag-uumpisa na talaga yung mga bakuna nun. May Yes. protection na tayo. Opo. Oo. So actually, bakit natin kailangan i-raise yung awareness natin? So para at least alam ng mga tao sa komunidad na meron silang access sa mga bakunang ito, na libre ang mga bakunang ito at magbibigay ito ng protection para sa mga kabataan or mga senior citizens natin. Yan, hindi lang mga bata. Yes. Okay, yung sabi nga ni Ma'am, senior citizens, Citizens. merong mga bakuna na ibinibigay. Meron din mga para- bakuna. So, lahat talaga ng community members natin, partner. Yes, no? oo. May age, talaga na. Oo, may ito mga yung mga bakuna bakuna. para Yes. sa inyo. At isa pa, ito ay libre. Libre. Yan ang Yan. pinaka-importante. Oo. Oo. Pag pumunta po kayo doon sa mga health center, libre po yan. Unless na lang kung gusto nyo magpamerienda sa mga health workers natin. Nasa sa inyo po yan. Yes. Pero yung gamot mismo na binibigay is libre, Libre yan siya. talaga Walang bayad. Yun nga, lalo na ngayong week, maraming mga activities ang ginagawa nating gobyerno patungkol para mabigyan ng kamalayan ang ating mga kapwa-tao That's true. patungkol sa immunization. Pero kahit na ganun, Ma'am Ro, marami pa ring iba na takot. Oo. Oo, hesitant. Yung sabi nga Yes, nila, nag-aalin lang, ang lalim ng mga ng mga Tagalog. Nag-aalin lang. Oo, na magpabakuna, Ano po ba yung mga paraan or gawin na ginagawa ng ating gobyerno para matugunan itong mga Mga ganitong mga strategies problema? Strategies, yan. Yes. Actually, number one, isa sa mga problema natin yung vaccine hesitancy na na-encounter natin. Na hindi lamang dito sa region, kundi sa buong Pilipinas. So, again, kailangan nating bigyan ng emphasis na yung mga bakunang ito ay magbibigay ng protection sa mga bata. So, sa tulong ng tamang impormasyon na ibibigay natin sa ating komunidad, so mas mapapataas natin yung chance din na pababakunahan nila yung kanilang mga anak or kanilang mga kapatid. So, again, kailangan natin silang i-inform kung ano-ano yung mga bakuna na available sa ating mga health centers, ano-ano yung mga benefits ng mga bakunang ito or para saan ang mga bakunang ito. So, yun yung mag-change ng kanilang pananaw, yes, Ayun. ng kanilang pananaw sa pagbabakuna or sa Pagbabakuna. immunizations natin. So, bakit ba yung mga bata, matatanda, o yung mga kabataang babae natin ang common na nabibigyan ng mga bakunang ito? Okay. Actually, sila kasi yung mga vulnerable groups natin. Okay? So, madaling kapitan ng sakit. Yun ibig Oo. sabihin. So, kaya nga kailangan na sila yung mga kailangan makareceive ng mga bakunang ito. So, ano ba yung mga pwede nating gawain? So, nagkakaroon tayo ng mga community outreach. Okay? Pinapaigting natin yung ating social mobilization and the demand generation with the help of our HEPO unit. Okay? With the help of you guys, no, sa ating CMU. So, meron tayong mga social mobilizers, mga HRH at mga health workers sa ating komunidad na siyang magbibigay ng mga tamang impormasyon sa ating mga magulang para mabigyang linaw ang kanilang mga agam-agam at mabigyan sila ng tamang impormasyon with regard sa ating mga bakuna. So last February 29, 2024, actually nagkaroon tayo ng SOC Sergeant
Immunization Stakeholder Summit. So, tayo ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, meron tayong mga NGAs, mga non-government organizations, local government units, meron tayong mga academies, okay, medical societies, business and private partners, even community leaders. Nag-invite po tayo, civic organizations, media and development partners. So, malaking tulong po ito siya, yung summit natin, para po magkaroon tayo ng collaboration and partnership at ma-achieve natin yung mga public health goals po natin, particularly in improving our immunization coverage dito sa ating rehiyon. Okay. So, partner, importante kasi na tulong-tulong Yeah, tayo. tulong-tulong. Talaga, dapat lahat tayo magtutulungan para Yes. maabot natin yung mga goals, lalong-lalo na po sa immunization. Kasi Yeah. once na healthy talaga yung community, ibig sabihin, sunod-sunod na healthy yung mga processes din natin. Oo, Tama Yes. tama ba? yan. At yung sabi mo nga partner, no, tulong-tulong tayong lahat. Hindi lang mga ahensya ng gobyerno, Yes. no, kundi tayo mismo. Yes. Sa sarili Oo. natin. Yun yung tinatawag natin na whole of government and whole of society, approach. Yan. oo. Kailangan tayong magtulong-tulong para maprotektahan lahat sila. Yan. Okay, so interesting yung topic natin ngayon. Yes. Kaya lang kailangan muna nating magkaroon Mag-break. ng konting break, wag po kayong aalis dahil sa pagbabalik ay atin pong ipagpatuloy ang ating talakayan with regards sa pagbabakuna. Dito lang yan sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Ano nga ba ang malaria? Ang malaria ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng parasitong Plasmodium at kadalasang naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Anopheles. Kapag hindi nagamot, ang impeksyon ay maaring humantong sa hindi wastong paggana ng bato o kidney failure, seizure, matagal na kawalan ng malay o coma at kamatayan. Bagamat nakamamatay ang sakit na ito, ay madaling maiiwasan. Maglinis ng ating kapaligiran, gumamit ng muskitero o screen sa bahay at puksain ang mga pinamumugaran ng lamok. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH-CHD Soxargen Region sa pagdiriwang ng World Malaria Day. Mga nanay at mga tatay, ang pinaka-epektibong paraan laban sa panganib na dala ng mga sakit tulad ng tigdas, polio at rubella ay ang kumpletong bakuna. Libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibinibigay sa mga health centers. Kumpletuhin lamang ang bakuna ni baby bago siya mag-1 taon. Pag kumpleto ang bakuna, maganda ang future niya. Tandaan, ang pinaka-epektibong paraan upang masugpo ang pagkalat ng sakit ay sa pamamagitan ng immunization o pagbabakuna. Pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Magpabakuna para sa Healthy Pilipinas. Isang paalaala mula sa DOH Center for Health Development, Soxargen Region sa pagdiriwang ng World Immunization Week. Region sa pagdiriwang ng World Immunization Week. Region sa Hello, ayan, at nagbabalik po tayo sa ating talakayan para sa ating kalusugan. At kanina nga po, napag-usapan natin, marami na tayong mga napag-usapan doon sa when it comes sa ating bakuna, kung gaano siya kaimportante, ano yung mga bakuna na kinakailangan at binibigay natin sa ating komunidad, and uulitin ko lang po, live po tayo sa ating Facebook page. Opo, so pwede po kayo, halimbawa mayroon po kayong gustong itanong sa ating mga eksperto ngayon, sa ating eksperto na nandirito, pwede nyo pong i-message yan sa ating Facebook page. And tingnan muna natin, baka meron ba Moy, sa ating Facebook page na katanungan? Actually, we have Meron tayong isang
Meron tayong isang tanong actually. So, ang tanong niyo po is, ano-anong mga vaccine yung pwedeng oral? Kasi takot po daw kasi siya sa injection. Yan, kanino galing yan? Galing po kay Julius Caesar. Kay Sir Julius Caesar. Yes po, katanungan, ano daw po yung mga vaccine na oral? Ano pwedeng hindi iturok? Kasi takot daw siya. Okay, so sa ngayon po, para sa mga babies po natin or mga infants natin, ang mabibigay lamang natin ng patak or oral ay ang ating oral polio virus vaccine. So, Ayan. yun lamang po ang available sa ating health Health centers. The rest po, injection na po siya. Okay. So, kung nakikinig po kayo kanina, Sir Julius, yung OPV po na sinasabi ni Ma'am Rohaina ay naibibigay siya doon sa mga sanggol or pag pag nag 45 days, sunod-sunod po yun siya. No? Yan. So, ikaw, matanong ko lamang po, Sir Julius, how old are you na po ba? Baka may anak siya. Anak. Natatakot siya sa sarili niya para sa anak niya. Yes. Ganun po ba yun? Meron pang Sige. isang tanong dito from Ma'am Lara. Good morning po. Watching from the land of Bed of Roses. Ang ganda naman ng higaan Bed ni of Ma'am. Roses, saan kaya yun? Yes. Tanong ko lang po, ano po ba gagawin pag hindi na kumpleto ang mga bakuna? Halimbawa, siguro yung sa mga bata, halimbawa, yung na-miss, meron po mga ganun, Okay. miss dose. Sige. Actually, meron tayong tinatawag na fully immunized children. Yeah. Okay? So, sila yung mga bata na nakakumpleto ng ating mga bakuna hanggang sa siya ay mag-isang taong Isang gulang. taong gulang. Okay. So, sa ating matatawag na FIC, so kailangan niyang ma-receive yung kanyang 9 doses. Ano-ano yung 9 doses? So, 1 dose of the BCG. So, meron tayong 3 doses of OPV or the oral poliovirus vaccine, 3 doses of our pentavalent vaccine, and 2 doses of our measles-containing vaccine. So, yun lamang yung nagko-comprise para masabi natin na siya ay graduate na. The fully immunized child na siya. Kung sa sinabi ni Ma'am Lara na what if meron siyang na-miss? So, meron tayong tinatawag na completely immunized child. So, pwede nating habulin ang bakuna ng bata hanggang siya ay bago makaabot ng 2 years old. 2 Okay? years Or old. 23 months and 28 days. Okay. So, lahat ng 2 yon years old. pwede niyang habulin para sa kanyang anak or sa kanyang kapatid ba or pamangkin para masabi natin na siya ay nakagraduate din. Yes. Okay. Just in case lang, ma'am, worst case scenario, hindi talaga niya nahabol, ano po ba ang pwede nilang gawin? Example. Kung hindi talaga nila nahabol, so ang lang natin is kailangan na mag-ingat na lang yung bata. Okay? Okay. So, usually nagkakaroon naman tayo ng mga Supplemental. supplemental Yun. immunization activities. So, kapag once narinig nila na meron tayong mga siyas, so kailangan pabakunahan nila yung kanilang mga anak para dagdag protection ng bata. Yan, Yes. Just in case hindi natapos within yun nga meron pa rin tayong mga supplemental immunization Yes. activities. Oo. Ibig sabihin, once narinig, nalaman na mayroong mga bakuna, pabakunahan talaga. Yes. Importante talaga na mayroong protection. Pero Sir Franz, kailangan pa rin na dapat abutin natin na matapos yung pagbabakuna bago siya mag 1 year old. Mag 1 year old, Yes. yan. Or hanggang sa kanyang pag 1 year old. Okay? Kasi nga, sabi nga natin, iniiwasan natin na magkaroon ng sakit yung bata. Yeah. So, para magkaroon siya ng protection. Okay? So, kailangan mabakunahan siya. Yes. Hindi naman natin masasabi na hindi sila naaabot ng ating mga services. Kasi even sa ating mga GIDA barangays or yung mga remote areas natin, actually, nagkakaroon tayo ng mga outreach activities, ang ating mga taga-RHUs or taga-ating health centers para magbigay ng ating mga health services. Yes. Hindi lamang yung ating immunization, kundi kasama na ang ibang mga programa ng sa health, no? Para maipahatid sa kanila yung mga pwede nilang makuha na serbisyo para sa pangkalusugan nila. Importante po ha, wag nating hintayin na ma-miss. Importante natin na
pag mag-isang taon yung bata, makumpleto niya. Bakit? Yes. Kasi habang pinapatagal natin na walang bakuna yung bata, masyado siyang magiging exposed, masyado siyang vulnerable sa mga sakit. So, dapat isang taon pa lang ay nakuha niya na kung ano yung mga dapat na bakuna. Ideally, Yes. dapat. Yes. Yun talaga, partner. Oo. Kasi nga, di ba, nung nasa health centers pa tayo, yan yung mga kinukulit talaga natin na kailangan pag nag-birthday na, or nag-birthday or 1-year-old, kailangan talaga mahabol talaga natin sa pagbibigay ng bakuna. Yan, oo. Paano naman po yung, sabi natin, yung mga fake news, Ma'am Ro? Ano po ba yung mga, gaano ka-importante yung tiwala, sabihin natin, ng mga tao sa atin? At ano yung pwede natin gawin para malabanan yung fake news na sinasabi? Yan. So, When it comes sa bakuna, marami sa Facebook. yes, sa Facebook. So, dyan papasok yung pakikipag top natin or topping natin sa ating mga youth sectors. We have yung mga parents groups or IP leaders or religious leaders na pwede natin silang mabigyan ng mga tamang impormasyon, okay, para sa tungkol sa bakuna at mga benepisyo nito. So, sila mismo, kapag nalaman nila yung mga tamang impormasyon na ito, sila mismo yung mga magsasabi sa ating komunidad na kailangang mabakunahan yung mga bata sa kanilang Yan. area. Kailangan. Okay? Importante. So, sa tulong ng ating media partners, okay? So, malaking tulong sila sa atin para din mabigay yung mga tamang impormasyon natin pagdating sa pagbabakuna. Yan. And Ma'am Ro, despite po yung sa mga marami namang programang ginagawa ang ating gobyerno ng DOH-CHD, pero ano po yung mga challenges o balakid na kinakaharap ninyo? Lalo na ngayon na nagbabanta yung mga outbreaks na gano'n, na mga sinasabi nila. Yeah, so actually, kabi-kabila yung mga outbreaks natin. Yes, oo. Meron tayo sa ibang rehiyon, okay? And then, even up to Manila, no? Meron tayong mga matataas na cases ng mga pertussis, ng mga measles. So, sa atin, dito sa Region 12, ang ginagawa natin, ini-intensify natin yung pagbabakuna or yung tinatawag nating catch-up immunization activities. Okay, so yan yung ginagawa natin ngayon. Yes. So, nagbibigay tayo ng mga bakuna sa lahat ng mga bata na hindi naka-receive ng kanilang or wala talagang na-receive yung mga 0 doses or merong mga na-miss na bakuna or missed doses ng kanilang mga vaccines nung sila ay bata pa or bago sila makarating ng unang taon gulang nila. So, with the help also of our stakeholders and partners, so since during the summit, nagbigay naman sila ng kanilang mga commitments. So, isa po yun siya sa masasabi natin na makakatulong sa atin para po sa paggawa ng mga pulisiya sa mandatory na vaccinations po natin sa ating mga kabataan. Since meron po tayong batas para dito, yung Republic Act 10152, at yung mutual accountability natin na ma-address po yung ating immunization challenges. Yan, oo. Diba? So marami, again, ulitin natin, lalo na ngayon yung mga takot sa outbreak na sinasabi, although dito sa atin sa region, wala namang outbreak, pero wag nating hintayin. Wala pa Yes. or Yes, wala pa. dapat. Wala dapat. Wala dapat. As in, Oo. wala. Yan, okay. So, Ma'am Ro, sige, last message na lang po natin sa ating mga tagapakinig. Okay, sige po. So, ang na lamang po natin, again, maraming salamat Yes. sa pag-imbita Thank nyo you sa din. akin dito at mag-share ng konting knowledge sa ating mga tagapakinig. Again, iniimbitahan po namin ang lahat na makiisa sa pagdiriwang natin ng World Immunization Week sa April 24 to 30, 2024. So meron tayong tema na pagbakuna ay kumpleto, lahat ay protektado. Okay? So kaya dalhin ang ating mga anak, kapatid, pamangkin at apo sa pinakamalapit na health centers para sila ay mabakunahan. Yan. So, meron din po tayong mga aktibidades, no? Ang DOH-CHD SOCSERGEN ay may mga activities para po sa ating World Immunization Week. So, meron po tayo on April 23, 2024 dito sa Coronadal City. In coordination po yan siya with the IPHO South Cotabato and CHO Coronadal. Meron din po tayo on April 25
sa RHU Midsayap in coordination with the IPHO Cotabato Province and RHU Midsayap LGU, and also sa RHU Esperanza on April 26 with the help and assistance of PHO Sultan Kudarat at RHU Esperanza. Yan. So sana po pumunta po sila sa Yan, mga kita-kita areas pa tayo na yan. doon. Yes. Ano? So, marami na naman po tayo natutunan. Ma'am, thank you po sa inyong Thank you, Ma'am pagpapaunlak. Ro. Yes, at sa aking partner at sa kalusugan mo. Marami tayong natutunan and sana rin po marami rin natutunan ang ating mga takapakinig sa edisyon ito ng ating programa. At dito po nagtatapos ang ating talakayan para sa ating kalusugan sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan at sa patnubay ni OIC Assistant Regional Director Fatima Emban through the Health Promotion Communication Management Unit ni Dr. Maria Fe Vivian S. Peña, ako pumuli si Franz Caril M. Rufino, kasama syempre ang aking partner sa kalusugan Mga Bismar! and our guest, Ma'am Rohaina Mua. Yes po, and sama-sama po tayo sa isang healthy Pilipinas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Stay healthy po. Maraming salamat and paalam. Bida! Ito ang AM station ng NDBC sa Coronadal. Radyo Bida 963. Bida ka rito.